Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Inquirer.net. Tungkol ito, pahayag ni Auntie Claire. Reaksyon niya doon sa sinabi ni Sharon Cuneta na nagkamali si Pangulong Marcos pagpili ng kanyang running mate. Nagkamali daw siya, hindi daw dapat si VP Sara ang kanyang pinili. Ito, Palace Press Officer Claire Castro said that many Filipinos may share the same sentiment as megastar Sharon Cuneta regarding President Marcos Jr.'s supposed wrong choice of vice presidential running mate. Ito yung exact word niya ni Auntie Claire. If that is the opinion of Ate Shawi of Miss Sharon Cuneta, then it is likely that many Filipinos, many of our fellow Filipinos feel the same way. Auntie Claire, tignan nyo naman ang reaksyon ng mga tao, ang mga comments. Kung totoo ba yung sinasabi mo. Kayo dyan sa PCO, I don't know kung alam nyo itong dapat maramdaman nyo ang pulso ng taong bayan dito sa social media. Tignan nyo lang yung reaction. Tignan natin yung people who reacted. I-click mo lang ng ganun, Auntie Claire. Lalabas naman yung makikita mo yung reaction ng tao. 34,000 nag-react sa iyong statement. Kayong dalawa ni Sharon Cuneta. 31,000 tumatawa. Anong ibig sabihin nun, Auntie Claire? Bituing walang ningning, Sharon Cuneta. Hindi sila naniniwala sa inyo. Ang nag-like lang is 2,000. So, mga 5% lang ang naniniwala sa inyo. Ang 95% Auntie Claire. Baliktad ang the other way around. It was the Vice President ang nagkamali sa pagpili niya kay BBM na ginawa niyang running mate bilang presidente. Yun po ang masakit na katotohanan. Basa tayo sa mga comments. Mayor Jacob, sabi niya, actually, it's the other way around, Auntie Claire. Claire? May Abraham, it's very unfortunate that VP Sara Duterte teamed up with BBM. And BBM wouldn't be president today otherwise. Ito, Auntie Claire, pwede ba mag-assign kayo ng inyong mga tauhan sa PCO? Magbasa sa mga comments para yung pulso ng taong bayan alam nyo. O ako na lang magbasa sa inyo sa PCO. Edwin Beher, Ma'am, let's be real here. BBM won the election because Inday Sara Duterte was his VP running mate. That's the honest truth that no one can deny. May nabasa akong post kanina. Si Lenny, parang hindi niya dinala si parang initsapwera niya si Kiko. Bakit? Kasi mataas ang boto ni Lenny. Nasa 15 million. Dapat kung dinala sana ni Lenny itong si Kiko, ang boto ni Kiko dapat nasa 14 or 15 million din. Di ba team up yan? Bakit 9 million lang ang boto ni Kiko Pangilinan? Samantalang si Lenny is 15. Sinasabi ng post, kabaliktaran. Si VP Sara, dinala niya si BBM. Bakit dinala? Kasi si Mayor Sara, may pinakamatas na boto. Ang boto ni Mayor Sara is 32 million. BBM, 31 million lang. Sharon Cuneta, gumising kayo, Auntie Claire, gumising kayo sa katotohanan. It was VP Sara ang nagdala kay PBBM. Dahil kami mismo sa aming pamilya, dito kami sa Mindanao, Ilocano kami. Di ba? Dapat ang Ilocano, makamarcos. Yes.
Marcos kami. Kaya lang, yung Marcos na yung tatay. Yun ang nakagisnan namin na magaling na leader, Marcos Sr. Kaya lang ako, hindi ko kilala yung BBM. Ang ano ko lang, idea ko yung BBM, yung happy-go-lucky walang direksyon sa buhay. Yun lang ang alam ko. Kaya nung magkandidato siya, nung natalo siya as vice president, sabi ko, pasensya, natalo siya eh. Oh, hindi nga niya kayang talunin ni Lenny nung vice presidential race. Mananalo kaya siya sa presidente kung wala si BP Sara? No way! So, nung 2022 nandyan na yung mga kandidato, decided na kami, pamilya namin, mga kapatid ko, mga kamag-anak ko dito sa Mindanao, BP Sara kami. Kasi maka Duterte kami, nakita namin ang brand, good governance, brand Duterte, brand of leadership sa Davao. Gusto namin. Na in love ako, na nabighani ako kay Mayor Inday Sara nung sinapul niya o sinapak niya yung sheriff. Sabi ko, ito ang leader na kailangan. Kaya nung malapit ng election 2022, Sara Duterte na kami. Biglang turn of events, ang mga Marcos ang lumapit sa mga Duterte. Diba? Yun ang kwento. I don't know itong si Sharon Cuneta na nung una, ngayon lumalabas yung campaign speech niya nung 2022 na huwag nating sayangin ang ating future, huwag nating iboto ang isang leader who is not fit to lead. Meaning si BBM, ganyan ang talumpati niya noon. He is not fit to lead. Yang BBM na yan. Tapos nga niya, you have my support, Mr. President. Yung anak nyo, Francine, never again, Marcos, ayokong presidente ko, Ferdinand Marcos. Yung asawa nyo, Kiko Pangilinan. Ipapahukay natin, Marcos Sr. Nasaan na kayo ngayon? Yun, sumusuporta na kayo. Kain suka ang tawag sa inyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Pagkaroon mo na niya ang mag-atop na taga-anog yero. O iyang anak lang ang nagpasan kay iatop sa iyang mama. So makita gyud nato ang balay ni nanay nga gubaon na. So atong sudlon. So mao na ni ang atop ni nanay, kuan lang, trapal lang ang atop ni nanay. So makita gyud nato. So mo ni ang kahimtang kung muulan, ulanan gyud siya kay kuan lang ang iyang atop. So mo ni ang nanay nga karaan. Kita gini mo nga trapal lang. Unang kakanal lang, kakanal. Yan. So nauman na gyud og atop ang nanay. So So karon na unsay imong masulti nga nahuman na og atop og natabangan ka og yero. Ang kuan lang na ako nga dako kayong pasalamat nako ni salamat sa Ginoo sa nagtabang aning kuan gihatag sa ako nga sin. Dako kayong pasalamat nako og kinsa nga tawo ang nagkuan hatag ani nya ang isulti lang nako nga kuan kanang tas-an siya kinabuhi hinaut-unta nga kuan sa sunod-sunod nga So na kay bara nanay wala. wala Oh, so pila ka tuig nanay nabalo ka. kapinduha ka tuig. Oh, so si nanay balo og duha na ka tuig nga wala iyang bana. Kay wala na.
Busa, salamat kaayo sa kuan Ginoo ug sa nagtabang. O sige nay, salamat po.